Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Giselle C Vlogs. Ang tutorial natin for today is kung paano mag-top up without recharging or bibili ng coins. Okay? This is for the agent users only. At kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel, please don't forget to watch, subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. Simulan na natin! Okay, nandito tayo sa ating agent account. Yan, account ko yan. Pagka agent account kasi laging merong yan coins trading. Agent lang po ang may coins trading. Pero pag member or host, wala pong coins trading. So, ang coins trading ginagamit po yan pang recharge po sa kung sino man ang gusto magpa-recharge sa inyo. So, anyway, paano nga ba tayo magre-recharge nang hindi tayo bibili ng coins? Siyempre, mag-exchange coins tayo. And isa sa mga requirements para makapag-exchange coins ka is dapat meron kang points. At least 100k points. So, ang gagamitin natin na method ay ang USDT recharge. Points ko na yan, gusto kong gawin na coins. I-exchange coins ko siya. So, ang method niyan is yung USDT, kagaya na sabi ko kanina. At kapag ikaw ay agent account, syempre, dalawa ang iyong USDT top up. Isa dito sa coins, pag pinindot nyo yan, then click nyo yung top up, and then USDT, ayan, meron siyang contract address dyan. At yan ang ikakopy ninyo. Then back. Okay. Yung pangalawa na USDT, dito sa coins trading. Pag pinlik nyo yan, so, huwag yung pansinin yung coins na yan dahil yan ni pondo ko. So, i-click natin tong top up. Then, sa recharge is yung USDT. So, ayan. May address din dyan. Magkaiba po ang address nilang dalawa. Dun sa personal na coins natin at dito sa coins trading. So, kung saan mo gustong ilagay o exchange ang iyong points, doon mo kukunin ang contract address ng USDT. So, balak ko na yung points ko na ito ay dadalhin ko dito sa coins trading. So, umpisahan na natin. Kukunin ko muna yung contract address dito sa coins trading. Ayan, top up, USDT. Then, ikakopy ko yung contract address. So, ayan. Then, back tayo. Pindutin natin tong points. Ayan. And then, withdraw now. Ayan, nakaset na itong sa USDT, pero papakita ko sa inyo kung paano mapalitan yan. I-click natin tong dalawang arrow na to. And then, click ang view. Ayan. O, kung hindi ka sure just ang nakalagay na address na yan, delete natin. And then, i-paste natin yung kinapi natin doon na contract address doon sa coins trading. Dahil doon ko balak ilagay ang aking coins. Then, submit. So, set na. And then, i-check natin kung ating amount. So, ayan yun. Diba? Na-hide siya. And then, click withdraw now. Kapag ikaw ay agent, ang withdrawal mo ay by tens. 10, 20, 30. Something ganyan. Yung butal or yung excess, hindi siya pwedeng ma-withdraw. So, ang itatype ko lang dyan is 10. Okay? Then, submit. Then, i-confirm natin. So, there you go. Ayan. Nakalagay dyan ang
fees. Diba pag mag-withdraw tayo gamit yung ating mga USDT, may 1.5%. Diba? Kung sa GCash is 2%. So, yan. Instead of 99,000 ang coins na makukuha natin dahil nga mayroong fee na binawa si Popo, magiging 97,536 na lamang siya. So, ayan, ito yung receiver, syempre, ako, and then exchange coins. And then, i-back natin. Automatically, lilipat na yan sa ating coins trading, pero i-check natin ang kanyang message. Ayan, system message. Successful exchange. So, yan na po. Okay? I-check natin yung ating coins trading kung pumasok nga ba. Dapat may nadagdag na 97,000 plus. Okay? So, ayan. Pumasok na yung 97,536 dahil kanina meron akong 100,000 dito. I-check natin yung details. Oh, so, yan yung nasa taas. 97,536. So, ganun lamang po. Instead po na i-withdraw nyo or ika-cash out nyo, tapos magre-recharge na naman kayo, magbabayad na naman kayo, edi, gawin nyo na lang is yung points nyo, exchange nyo na lang via USDT. So, yun lamang po. And that's it for today. Sana may natutunan kayo. And please don't forget to subscribe, like, and share. And press the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. At kung meron kayong request na pwedeng gawa ng tutorial, sa abot ng makakaya ko at kaya kong gawin. And mag-leave lang kayo ng inyong comments sa comment section. Bye!